Yun, morning guys. Tingin ko medyo matagal-tagal na rin nung huling ginala ko kayo dito sa aming taniman, sa aming little kaingin. Ayan. Sa episode natin ngayong umaga, gagala ko muna kayo. Malalaki na yung mga ano namin, mga balinghoy namin, and balak namin ay bubunot kami na isang puno mamaya para meron kaming pang merienda at tanghalian na rin. Ayan, ang aming mga sitaw. Binakura namin yung aming kaingin ng mga sitaw. Yan yung maliliit pa lang, pero maya maya papakita ko sa inyo yung araw-araw namin kinukuhanan ng supply ng sitaw. Halos araw-araw na nga ulam namin ay sitaw. Wala naman atang masama doon, hindi siguro kami magkakabuno dahil doon. Dami pa kasabot. Aming little kaingin. Ito, meron tayo ditong dalawang klase ng balinghoy. Manaon daw ang tawag dito sa may sobrang laki na to. Kailangan tumagal siya ng isang taon bago siya magkaroon ng magandang balinghoy. Kasi ito naman yung tamang 3 months lang, ayos na. Yung 45 days daw ang tawagin yun. Yun ang aming balinghoyan. Ito yung mga tumumba nung nagsubas ko dito sa amin. Ayan nabuhay ulit sila kahit hindi na tinayo. Wow. Meron din pala kaming kalabasa. Syempre ang aming hindi mamatay na okra. Yeah, ang lalaki ng pwede pa kaya to? Oh, magulang na. Para malaman guys, wag pwede pa yung yung okra. Putulin nyo yung dulo. Pag naputol nyo, pwede pa yan. Wala, magugulang na yung hindi napipitasan ay. Ayun pwede yan pag ganyan. Alright, saan pa ba tayo? Ito, aming papaya. Diba? Maliit pa lang siya, may bunga na. Yun, ang papaya namin magaling. Ang tagal talaga lumaki ng mga bunga. Yun. Ang aming walang katapusang kamutihan, talbusan ng kamote. Yo! Ito na ang aming sitawan. Yeah. Yan yan. Guys halos kada umaga naglilibot kami dito para kumuha ng mga magugulang na pwede nang ulamin ng mga sitaw ganyan and kapag sobrang dami niya, yung napapanguha namin, namimigay kami sa kapitbahay. Ewan ko ba bakit hindi namin mabenta. Gawa ng parang blessings na rin kasi sa amin to kapag sobra para sa amin. Pinapamigay na lang namin. Para meron din yung kapitbahay na syempre. Kasi naranasan din namin yung buhay na walang wala. And ayaw naman namin paranas yun sa iba. Gawa na sobrang hirap nun. Yan guys yan pwede na yan. Ang gantong kalaki kapa. Ito lang yung ulam namin kahapon. Halos maghapon ginataang sitaw na may talong. Ayun, hanggang ngayon meron pa rin. Ang aming sitawan ay walang katapusan. Ang aming silihan, ito medyo abnormal yung sili namin na to
Alam mo yung siling pang sigang, yung walang anghang. Tapos minsan makakadampot ka dito yung sobrang anghang na sili. Yung akala mo yung binubungan niya lang eh walang anghang, pero yung meron kang 10% na bubunot sa kanya na bunga na sobrang anghang, as di mo mamakain yung ano eh. Ewan, basta ganun yung experience ko dito kada magluluto sila kasi sinasawag to. Kadalasan kami pag nagsasawag ng ganito sa isang ulam, inaabot kami ng 20 piraso gawa nga wala namang anghang. Tapos sa 20 piraso na yun, merong ano, mga 5 piraso na ano, na maanghang. Kaya surprise. Oh, balik tayo sa ano. Balik tayo dito sa may sitawan. Inaalala lang ako. Share ko lang din po yung kwento ng mga tita at tito ko na meron daw akong tito na kinakain daw ng hilaw itong sitaw. Wala, hindi na niya sila sausaw. Basta daw fresh, eh pwede daw kainin daw. Yung crunchy pa. Kaya naman, ngayong araw, tatry ko yun. Ayun ha. Kuha tayo medyo mura para masarap-sarap. Ayan o. Tinig nyo yun? Oh, crunchy. Pwede nga. Siguro sa ano, sa mga matitiba yung sikmura at sanay na sa mga gantong lasa. Ayos, sarap nga. Pero tingin masarap to pag sinawsaw sa bagoong. Pero sa kayo wala tayong bagoong. Kaya tayo muna. Ayos. Ayos din sa ano, kudas din sa tito ko na nakakain ng hilaw na sitaw. Masarap nga. Ate Lude, araw-araw tayo sitaw. Ha? Araw-araw na sitaw. Sarap naman ang siyang pa na gulay eh. Anong luto naman ngayon? Kahapon adobo ah. Ay ngayon, nalaho ka ng karning manok. Bo, nakakarne ngayon ah. Masarap. Ano luto mo? Ha? Ano luto mo? Ah? Ikaw nagluluto? Oo. Oh, Wow. katalaga ng tiyan ko. Naiyak na. Naiyak na? Hala? Ang pinipitanggal. Tagal, kasi sabi ni Maseng, ano, tulog ka na? Huwag ka tutulog dyan. Hindi. Basta. Dito na ako lang. Sabi ni Maseng, oh, dami mong suka. Ano nangyayari sa'yo? Hindi, akay-akay ni Maseng din eh. Hindi galing. Ano? Mukha na naman doon. Diyos ko po, ano kayan? Hindi. Tawagan na si Tinde. Let me give you a little context about sa nangyari dito nung mga nakaraan. Si Kuya Edwin po is inatake ng hyperacidity. Yung dito niya banda sa tiyan, eh nanakit po gawa ng ano, wala siyang kain maghapon. Eh yung acid niya po sa tiyan, kinakain na po yung tiyan niya. Yun po yung alam ko sa hyperacidity. Yun, dito siya namilipit sa bandang kama na to. Papag na to. Dito sa aming kapitbahay. Yan. Nung gabing yun, dinala po namin siya sa ospital ng mga hating gabi na. Nakiusap po kami sa barangay namin. Dinala po siya ng barangay patrol sa may Kalapan sa provincial hospital. And ayun po, na-diagnose nga po siya na merong hyperacidity. Hindi naman no, sobrang mahal nung inabot nung ano nung hospital bill. Halos 1.5 lang naman yung ginastos na amin sa ano, sa hospital para sa mga testing, ECG, tapos yung tinurok sa kanyang gamot, pampakalma. Tapos para din sa gamot, mura lang din naman yung gamot na nireseta sa kanya. Ayun lang guys. Ano lang, ang nangyari lang talaga, sobra lang talaga yung pananakit sa kanya. Kaya talagang sinugod na namin siya sa ospital ng hating gabi. Ano niya, pupunta na. Isi ka lang dyan. Hinahanap pala ako nung namimilipit na sa tiyan. Pari ko yata lang ang kasandal na yun eh. Oo nga, ayos lang naman po. Kami lang naman nasa bahay. Bilang ka ba sabi? Bilang ka ba? Hindi pa dinala yung gatas. Kapamilya na namin yun eh. Ayun, ayun, to ano,
Sabi niya, sinang papatay tubig. Hindi ko kaya talaga, hindi ko kaya talaga. Sakit na talaga. Naiyak na talaga. Putang na. Pag ganong edad na po, awat na po sa alak ha. Awat-awat na. Pwede na po kayo umawat sa alak. Paubayan nyo na po sa aming mga kabataan ng pag-inom. Ano pa, may nangyari pang hindi inaasahan. Nung moment na uwi na kami, galing sa ospital, magaling na sa maayos na si Kuya Edwin, wala nang iniinda masyado. Na, May malagyan ng matututo. yung moment na sasakay na kami sa van, na papunta, pauwi dito, nadukutan po ako ng cellphone. Yung aking pinakamamahal na cellphone, yung miss na kita, sana kontakin mo ako, Mr. Magnanakaw. Ay, sus ko po, anong malas ko dun, yung alam mo yung gusto mo lang naman tumulong sa tao, tapos bigla kang tatamaan ng ganong kamalasan. Ewan ko kapabayaan ko ba, di ko alam kung ano iisipin ko. Sayang din yung cellphone ko na yun, tagal ko rin pinag-ipunan yun para mabili, tapos mananakaw lang ng ganon. May cellphone pa naman si Kuya Jimmy, kaya makakapag-edit pa rin ako ng aming vlog. So, si Kuya Edwin may sakit. Pinapandaw namin sa iba yung ano namin, yung aming screen. Yan. Ang bango, dinurado. Parang nakapandan ah. Sarap. Dala tayong lalagyan. Punta tayo kay Kuya Juji. Pasok na pala dito. Ay, ilang bahay namin noon, lapit na sa pinagano ng bangka. Kumuha ka na siya, Kuya? Meron ako, iwa kayo. Naku. Kunti maliit lang. Wala tayo cellphone mo? Oo. Nawala cellphone ko. Hindi mo naman kakainin pag nakain. Mabait ka lang sa akin kapag kakain ka. Nako naman, nilagay pa sa tubig. Paano ba yung kinakagat? Kita? Oh, kain. Arata. Oh, kakain ka rin pala eh. Oh, bati na tayo. Tinuka ako. Ayan ang aming purple heron. Sabi sa sabi ng mga DNR na pumunta dito, purple heron daw yung aming ibon. Ayan. Nanawagan po kami sa host po ng Born to be Wild. Ano ba 'tong pangalan eh? Kay Dingdong kay Dingdong Dantes na lang po. Ay, sir, meron po kami ditong wild animal na tingin po namin kami lang po merong ganto sa buong Mindoro. Wala nalibot na ni Kuya Edwin, sabi niya yung Mindoro wala daw po siya nakikitang may alagang ganto. Tingin namin unique po yung magkaroon ka ng alagang ganto. Ayan, aming si Galaxy. Hi Galaxy, gusto mo pa ba? Oh, pagkakabusog mo, hindi na tayo bate, ha? Hindi tayo bate, ha? Hindi tayo bate.